atin at sa Panginoon, ay talagang mahirap talaga natin makita. Lalo na po, yung katotohanan patungkol sa Panginoon. At sabi dito, ano po, sikapin ninyong nakasundo ang lahat. So, ibig sabihin, yung sanctification na ginagawa ng Panginoon sa atin, po, eh hindi tayo pwedeng maging banal kung tayo ay naka-isolate. Kung tayo naka-isolate. Katulad ng mga nagmumungha, yung mga nagmumungha, yung mga nagpapag, yung mga nagmamagre, talagang pumapasok sila sa seminaryo. Kasi yun ang institution na kailangan nila para sila ay maging banal at karapat-dapat. Pero, ang sabi nga dito, bakit sinabi dito na sikapin niyong makasundo ang lahat at magpakabanal kayo? So, ibig sabihin, ano po, hindi tayo pwedeng maging banal na tayo ay naka-isolate. Talagang kailangan natin ang ating kapwa. Hindi pwedeng natin sabihin, ay dito na ako sa bahay magbabaybol. Dito na lamang ako magbabasa ng salita ng Diyos. Dito na lang ako sasamba. O aharap na lang ako sa puno ng saging. Katulad yung mga reason ng iba. Pero ang sabi po dito, hindi tayo pwedeng maging banal kung tayo po ay iwalay sa iba. So, kailangan natin ang kapwa natin. At yung pagiging banal, ano po, sabi na, ay, ano ba minsan nakakala, yung sanctification ay magsimba tayo, tuwing araw-linggo, tayo manalangin, mag-ayuno, mag-pray. Eh, tayo ay talagang pinagiging banal ng Panginoon. At yun po naman ay hindi, sabi na masama, at yun po ay talagang isang bahagi ng ating pagiging Kristiyano. Pero, sabi nga, at ano na yung pag-araw ng linggo, ano po, hindi. Sabi nga ay, pagkamat napakalaki ng bagay na nagagawa sa atin ng pag-ating pag-ating. Pero hindi ibig sabihin na sabi nga natatapos dito sa loob ng church po. Hindi sabi nga doon sa labas, doon talaga masusukat po. At doon talaga mahahamon yung sanctification na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan ko natin talaga ng ating kapwa. Kaya bakit minsan, kailangan natin talaga ang persecution. No, may mga taong namumula, nagpe-persecute sa atin. Kasi, sabi nga, it's part of the process, no? Isang proseso yun ng Panginoon para tayo ay i-sanctify. Sabi nga, pag bali nag-persecute sa atin, na minsan naman hindi naman totoo, ano ba? Sabi nga, magbubuga ba tayo ng apoy sa ating mga bibig? O, sasalita ba tayo ng masasama sa ating mga bibig? O kung hindi totoo naman ang sinasabi sa atin, kailangan tayo ay maglago. Kaya hindi pwede tayong i-sanctify ng Panginoon alone. Nag-isolate tayo. Sabi nga, ginagamit niya yung ating kapwa. Sabi nga dito, sikapin yung makasundo ang lahat. No? Sabi dito, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Kaya dito sa sanctification, sa process of sanctification, talagang, sabi nga, hindi pwedeng isolation. Talagang din tayo nakakamon sa labas eh. Ano po? Tapos nakakapatiran, syempre dito, talagang gaganda ng salita natin, ng mga encouragement, no? Talagang palakas. Kaya paglabas natin, ano po, makakasalunguhan natin yung mga, sabi nga, hindi man ng palataya. Isa sabi na, persecution tayo natatanggap. So, minsan naman hindi talaga totoo. Doon, ano din po, ginagamit talaga yung Panginoon. God allows that upang tayo ay mas-sanctified ng Panginoon. So, ano ba lalabas sa ating mga bibig? So, diba, para ba tayong mga dragon? Sabi nila, naglalabas ng mga apoy sa ating bibig. So, kaya, bantayan po natin ating sarili. Bantayan po na ating sarili. Kasi doon talaga tayo minumuli ng Panginoon. Sa labas, ano po, sa bahay natin, ano po, lalo minsan, sabi nga, pare-pare tayong Kristiyano, minsan nagkakako yung mali. Minsan, lalo na pag hindi Kristiyano ang kasama mo po sa bahay. Kaya pati po ay doon nasusubok. Kailangan po natin yan. Po kailangan. Kaya, minsan nga sabi natin, talaga doon tayo nakikisama sa ating mga kapuman ng palataya para tayo na pero, kailangan din po, sabi nga, yung kahit hindi mananampalataya, ay pinakikisamahan din natin. Sabi kasi dito, sa lahat ng tao eh. Hindi sinabi dito ng Panginoon, no,
na makasundo ninyo lamang ang inyong mga kapatiran. Makasundo ang lahat. So, included yung mga taong wala pa sa Panginoon. At diyan tayo nahahamon, mga kapatid. Diyan tayo nahahamon. Kaya everyday, bantayan po natin ang ating mga sarili. Kasi it's one way of God promising us into holiness. Kaya dapat natin malaman tayo talaga ang ating mga sarili. Kaya nga, inaalaw ng Panginoon ng po na tayo dine-persecute, sinasasabihin ng hindi maganda. Ano po? Kasi, yan pala yung proseso ng Panginoon upang tayo ay masanctify ng ating Panginoon. Si Haring David, alam niyo po si Haring David, ituro ni Gobernong Biblo. Ano niyo po, mismo ang Diyos ang nagpudyok sa kanya para sa'yo mag-census. Pero ang census po is not unlawful and it's not unpleasing to God. Hindi po yun labas sa kautusan, sa batas, at hindi po yun sabi nga ay hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Kasi doon po sa Book of Deuteronomy, nagputos din po ang Panginoon doon ng census. So ang sesensusin niya ay yung mga sambahayan. Mga sambahayan. At yung mga sambahayan, pagkatapos ng census, sila ay magbibigay ng kanilang mga handog para sa Panginoon, para sa ginawa sa kanila ng Diyos. Ang kasunod, sabi nga, dito nahayag kung ano talaga yung saloobin ni David. At isa ginagamit po ng Panginoon yung mga bagay na inaalaw niya, yung mga bagay na negatibo, ginagamit yung ating kapwa. Para makita ng Panginoon, sa bagay, alam ng Panginoon yan. Alam. Upang mahayag kung ano talaga ang ating saloobin. So, anong ginawa ni David? Diba, nag-census siya, pero hindi yung mga mamamayan. Ang sinensus niya ay yung mga hukbo. Yung mga hukbo. Ano po ang kanyang doon? Ano po ang kanyang purpose doon? Upang malaman kung gaano na ba kalakas ang kanyang mga hukbo. At parang doon po siya nag-realize sa mga hukbo na kung dumating man ang labanan, tsak na malakas dahil sabi nga ay maraming hukbo. Pero, sabi nga po doon, kaya ang Panginoon ay nagalit sa kanya. Kasi lumabas nasa tao siya nagre-rely sa tao siya umaasa, hindi sa Diyos hindi siya sa Diyos umaasa, kundi sa tao. Kaya nga, ang Panginoon ay nagbigay ng mga consequences. So, nahayag, yung salopin na David. Isa kasi hindi natin hindi natin minsan na sabi nga alam. Kasi sabi nga, ang puso'y mandaraya. Kaya minsan, inaalam ng Panginoon yung mga pagyayari sa buhay natin, mga persecution, whatever, para ihayag talaga ng Diyos kung ano yung ating mga saloobin. Kaya nahayag yung saloobin ni David na siya'y umaasa doon sa puwersa ng tao kaysa puwersa ng Diyos. Kaya minsan, alam niyo talaga yung inaalam yan. So, kaya doon naman, na-sanctified siya ng Panginoon. Bakit? Humingi siya ng repenta sa Panginoon. Kaya siya pinatawag mo rin ng Panginoon. Kaya, alam niyo po mga kapatid, talagang hindi tayo pwedeng i-sanctify ng Panginoon mag-isa. Mag-isa. Kailangan natin ng ating kapwa, mananampalang deliver mo sila or not. Doon, sabi nga, yung magiging, sabi nga, ay institution para tayo ay i-sanctify ng Panginoon.